Magandang umaga mga kapatid at welcome po sa ating online worship service. Nawa po kayo ay nasa mabuting lugar, mabuting kalagayan ngayong pong panahon ng krisis. And I hope po ngayon ay kayo ay nasa inyong mga bahay at maganda ang inyong mga pakiramdam. Before po tayo magsimula ng ating pananambahan at pakikinig po ng ating salita ng Diyos, meron po akong gustong isabihin sa inyo na salita na galing po sa kanyang Biblia. Pwede po ba ninyong buksan ang inyong mga Bible sa Isaiah 25 verse 6 to 10? Basahin ko po ito sa Message Translation at nawa po isamahan niyo po ako sa ating pagbabasa. Sabi po dito, "But here on this mountain, God of the angel armies will throw a feast for all the people of the world. A feast of the finest foods, a feast with vintage wines, a feast of 7 courses, a feast lavish with gourmet desserts. And here on this mountain, God will banish the pall of doom hanging over all the peoples, the shadow of doom darkening all nations. Yes, He'll banish death forever, and God will wipe the tears from every face. He'll remove every sign of disgrace from His people wherever they are. Yes, God says so. Also, at that time, people will say, 'Look at what happened. This is our God. We waited for Him, and He showed up and saved us. This God, the one we waited for. Let's celebrate, sing the joys of His salvation. God's hand rests on this mountain." Today, mga kapatid, I would encourage you to wait on the Lord because He will save us. Thank you, and let's enjoy the worship service and the Word of God. Thank you ng maraming Brother Con. We welcome you po sa aming church today, sa ating church today. We call it a church without walls. And right now po, alam ko po na kung paano po si Lord nag-work dito, nandyan po siya. We are covered, we are protected. And we welcome Him today in our worship, in our church, in your house. He is here. Amen. Pero kung maanyayahan tayo lahat tumayo as we give the praises towards the Lord. Father God, maraming salamat po. Lord, thank you, Lord God, sa ginagawa mo sa amin paulit-ulit. Thank you, Lord God, because you are here. Your presence is working. And Lord God, we offer to you our sacrifices of praise. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Meron po kami gustong i-share po na song sa inyo. It's very timely. And we are declaring na in spite of everything na nangyari po sa atin today, we are declaring na we will praise the name of God, we will bless His name, na one thing that we can count on is the faithfulness of our God. Na though we are in waiting, He is never late. Amen? Pwede ba sabihin mo sa kasama mo ngayon na nandyan or sa sarili mo, the Lord is never late. He is always on time. Amen? Fails, will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. Same God who's never late is working all things out, working all things out. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy for all my days. Oh yes, I will. We can count on God. That's what we say. One day, the same God never fails, will not fail me now. He won't fail me now in the waiting.
is working all things out. We declare, it's working all things out. Oh yes, I will lift you high to the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy for all my days. Oh yes, I will. For all my days, yes, we will praise the name of Jesus. Once again we sing, I count on one day. Sing God never fails, will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. Sing God is never late, He's working all things out. We declare, He's working all things out. Oh yes, I will lift you high into the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy for all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will. And I choose to praise, to glorify name of all names. Nothing can stand against. I choose to praise, to glorify name of all names. Nothing can stand against. I choose to praise, to glorify name of all names. 'Cause nothing can stand against, and I choose to praise, to glorify name of all names. 'Cause nothing can stand against. Oh yes, I will lift you up in the lowest valley. Yes, bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy for all my days. Oh yes, I will. Everywhere we are, just to praise you forever. Oh yes, I will lift you high into the lowest valley. Oh yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy for all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will. Hallelujah. Amen. We give you praise, God. Thank you, Lord God, na Sa lahat ng aming pinagdaanan, yes, we will praise you. Yes, we will worship you. Thank you, Lord God, for teaching us not to look sa aming pinagdadaanan, sa difficulty, Lord God, ng mundo, but to look on you, the author and finisher of our faith. And today, Lord God, maraming salamat because we have this opportunity to rest at your feet and worship in your presence. For where the Spirit of the Lord is, there is freedom. We give you praise, God. For thou, O Lord, and thou art high above all the earth.
thou, O Lord. Thou, O Lord, art high above the earth. Thou art exalted far above. The chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night. The darkness, your loving kindness tore through the shadows of
of the silence, the roaring lion, declare the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Come on, we sing church. And hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. There's salvation in the name of Jesus, Jesus Christ, my living hope. Muli po mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. Welcome po kayo sa ating online worship. Ang ating pong Biblia, ang salita ng Diyos, ay parati po tayong china-challenge na to have faith in God. Ika nga po, in good times or bad times, to have faith in God. Lalong-lalo na po ngayon na tayo ay merong krisis na pinagdadaanan known to be COVID-19. Ang madidinig ninyo ay, lalo na po sa mga manggagawang katulad ko po, is to have faith in God. Maraming beses na naririnig po natin, maya't maya nga po, ika nga, ay tayo ay manampalataya. Nadidinig mo ito sa isang kapatid sa Panginoon, nadidinig mo ito sa isang nakakilala kay Lord. Kaya lang, miya't-miya din naman ay mapapansin mo na sila'y punong-puno ng takot, mga kwentong nakakadagdag ng takot, mga balitang nakakatakot. At kung totoong ikaw ay naniniwala sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya, I really believe na you really have to have faith in God. Iba yung lumalabas sa bibig. Kasi sabi ng Biblia, out of the heart comes what? Sa bibig natin malalaman. Kaya nga pwede tayong magsalita ng have faith in God, pero maya't maya naman ang lumalabas ay katatakutan, mga balita na nakakatakot, mga pangamba. It definitely tells you na talagang ikaw ay wala pang pananampalataya. Ang ibig ko sabihin, mukhang bibig lang ang lumalabas sa iyo. Nasanay na kasi tayo mga mananampalataya to have faith in God. Pero saglit lang yon. Ang kasunod na mga sasabihin ay puro katatakutan, puro pangamba, puro pag-aalala. Now, if you really wanted to have faith in God, may I suggest the following before we continue. Keep on hearing, keep on reading. Bakit? Dahil sinabi ng Bible, faith cometh by hearing. So continue lang. Tuloy-tuloy ka lang magbasa, tuloy-tuloy ka lang makinig. Yan yung una. Pangalawa, keep on hearing the good news. Marami kang pwedeng pakinggan ng mga patotoo ng mga kapatiran, patotoo ng mga manggagawa ng Panginoon Diyos kung paano sila'y isinalba. Huwag kang makikinig sa bad news, please. Kung gusto mo ng bad news, turn on mo lang ang television o kaya yung iPad at pakinggan mo ang mga balita, ang daming fake news. And if you will continue to do that, bad news ang madidinig mo, and later mapapansin mo, punong-puno ka na ng bad news, punong-puno ka na ng mga pangamba, punong-puno ka na ng katatakutan. So, I suggest this number 2, keep on hearing the good news. And number 3, let me also suggest, keep your eyes on Jesus. Ito yung nangyari po kay Pedro. Kung naalala po niyo yung ginawa ng Panginoong Jesus na lumakad siya sa ibabaw ng tubig, mababasa niyo po ito sa Mateo 14. Ang una, natakot sila Pedro, natakot pati yung mga disipulo nung ma-recognize silang ito pala ay si Jesus
And Peter asked the Lord Jesus kung pwede din siyang lumakad sa tubig. Pinagbigyan siya ng Panginoong Jesus, lumabas siya ng bangka, and he was able to walk sa tubig. At nung nakatingin siya sa Panginoong Jesus, nananatili siyang nakatungtong sa tubig. Pero nung oras na kanyang ibaling ang kanyang paningin sa alon at sa tinatawag nating dagundong, doon po nawala ang kanyang nararanasang paglalakad sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, anumang oras na ibaling mo ang paningin mo sa krisis, lalo na po itong krisis ngayon, ako'y nakakatiyak, mawawala ang iyong pananampalataya. Mawawala ang iyong tiwala. Mawawala ang iyong pananaw na itong krisis na to, bagamat ito'y dumating sa atin, ililigtas ka ng ating Panginoon. So let me just suggest, have faith in God. Continue to have faith in God. Ang salita din po ng ating Diyos ay pinupuno po ng istorya ng mga lalaki, babae na tinawag at naglingkod sa ating Diyos. Lahat po sila, as I notice, habang binabasa ko po ang ating banal na kasulatan, lahat po sila nagpasimula sa tinatawag po nating mahinang pananampalataya. Take note, maliit na pananampalataya, mahinang pananampalataya, doon po sila nagpasimula hanggang sa maabot nila ang tama at ganap na pananampalataya. Today, meron po tayong isang gagamiting tao na halimbawa na tinaguri ang ama ng pananampalataya. He is known to you and me as Abraham, ang ama ng pananampalataya. Bago niya ito naabot yung pagiging ama ng pananampalataya, nagsimula po siya sa walang pananampalataya. O siguro sabihin ko, maliit na pananampalataya. Lahat po ng manggagawa ng Diyos, lahat po ng tao na nakakilala kay Lord, nagpapasimula sa walang pananampalataya. At ito ho ay recognize ang Bible. The Bible declares na talagang lahat ho tayo nagpapasimula sa maliit na pananampalataya at recognize ito ng God. At dahil recognize ito ng God, alam ng God dyan tayo nagpapasimula. Pero hindi maganda na mananatili tayong maliit ang pananampalataya. Na ang pananampalataya natin ay hindi na lumalago, and it is God's will na malaman natin, madiskubre natin, paano ang pananampalatayang ito ay lalago. Ulitin ko ho, nagpasimula tayo sa walang pananampalataya, little faith, later in our life, after a few years, hindi na little faith na maabot mo, darating ka sa tinatawag nating sa Tagalog, ganap na pananampalataya. Paano ito nangyari? Paano ito naganap? Atin pong alamin right now. At kung ready na po kayo, this is our topic today. Like you to discover na tayo ay totoo, mahina ang pananampalataya. Pero katulad ng pangako ng Lord, itong pananampalatayang ito ay pwedeng lumago. At pag lumago ang pananampalatayang ito, umabot ka sa tamang pananampalataya, you don't know what will happen to you. But one thing I am sure, yung pananampalataya na maaabot mo, yung ganap na pananampalataya na maaabot mo, ang magdadala sa iyo ng maraming himala. Let me start by reading to you Luke 17, verse 5 to 6. Ang sabi po ng ating banal na kasulatan, and the apostle said to the Lord, increase our faith. So makire-recognize po ninyo, na-recognize sa mga disciple na ang pananampalataya nila ay hindi pa ganap, hindi pa sapat. Dahil kasi yung inilapit sa kanila, hindi nila natulungan, pero nung paalisin ni Kristo ang demonyo doon sa bata, doon nakita nila ang kagalingan dumating sa bata. And then the Lord Jesus replied to them, sabi niya sa verse 6, so the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it will obey you. Sa umpisa nagsalita ang mga apostol. Nag-request sila. And I believe, mga kapatid, ito po'y valid. Wala hong masama na aminin natin na talagang tayo ay kulang ng pananampalataya. Pwede mo sabihin kay Lord, Lord, tulungan mo akong lumaki ang aking pananampalataya, palakihin mo ang aking pananampalataya, patatagin mo ang aming pananampalataya. At dito nagsalita ang Panginoong Hesus, at ang sabi ng Panginoong Hesus, kung meron tayong pananampalataya na pareho o katulad ng mustasa. And so, bakit ginamit ng Panginoon ang mustasa dito? At mabuti na lang, dahil kasi mayroong talata sa banal na kasulatan na tumatalakay tungkol sa mustard seed.
may sinabi patungkol doon. At kung tayo ay maiintindihan natin ang proseso paano ang mustasa mula sa pagiging maliit ay lumaki, maiintindihan natin kung paano ang pananampalataya natin ay pwedeng lumaki. Ulitin ko po, lahat tayo nagpasimula sa maliit na pananampalataya. We can always say, have faith in God. At katulad ng binanggit ko kanina, pwedeng yan ay kawikaan, kasabihan, nasanay na lang tayo na talagang tayo ay humahamon sa mga mananampalataya to have faith in God. Pero madalas, ang makikita kung talagang totoo yung sinasabi natin ay yung ating sinasabi, pati yung ating reaksyon. I hope and I pray na pagkatapos ng lesson natin, hindi lamang natin sasabihin have faith in God, pero iiwasan natin yung mga bagay na magpapahina ng ating pananampalataya, kundi tayo ay magtutuon sa mga bagay na magpapalago ng ating pananampalataya. Now, ito po yung binabanggit ng Biblia tungkol sa mustard seed. Matatagpuan po ito sa Matthew 13, verse 31 to 32. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed. Ihinalin tulad ang kaharian ng langit sa katulad ng mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seeds, but when it is grown, pinakamaliit na seed ito, pinakamaliit na binhi. Pero sabi ng Bible, when it is grown, pag ito'y lumago, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. Ang mustard seed daw po, ulitin ko po, maliit. Yung pananampalataya natin ay katulad ng mustard seed, maliit. Napakaliit. Pero sinabi ni Jesus na ang mustard seed, pag ito'y lumago, take note, ito'y maliit, pero ito ay pwedeng lumago. At ito ay nagiging the greatest. Pinakamalaki, pinakamatindi, sa lahat ng damo, sa lahat ng tanim, sa lahat ng puno. At pag naging puno, mula sa seed, naging puno, ito ay nagiging bahay at tirahan ng mga ibon. Now, pag naunawaan natin yung sinabi ng Panginoong Jesus dito natin makikita na ang little faith, ika nga, itong little faith, maliit na seed, hindi po ito ang ating kailangan. Now, please take note, although we started from here, hindi po ito ang kailangan, lalo po sa time na katulad po nito ng crisis, meron tayong crisis, COVID-19. Meron kang faith, pero baka ang faith mo, little faith. Ang kailangan natin ay hindi little faith, ang kailangan natin, yung binabanggit dito, that faith that grows. Yung mustard seed ay itinatanim, maliit yon. Pero ang kailangan natin right now ay yung pananampalataya na lumalago. Kaya ito ay nihalin tulad, ipinarehas, ipinareho sa tinatawag na mustard seed. So yung itinanim sa atin ng ating Diyos, na ibinigay sa atin ng ating Diyos, ay lumalago, lumalaki, tumitibay, nagiging ganap. So ito ngayon yung focus ng ating gagawing pag-aaral. Uulitin ko po, ang kailangan mo, ang kailangan ko bilang believer, ay yung tinatawag na growing faith or faith that grows. And I would like to focus on this. Ito hinaranasan ni Abraham. Si Abraham, walang pananampalataya, o sabihin ko maliit na pananampalataya, but then yung pananampalataya na meron siya noon, dumating yung time, naging ganap na pananampalataya. Hindi ko alam kung anong pananampalataya meron ka. Pwedeng yan ay totoo dahil kasi nung tumanggap ka kay Kristo, the Bible declared we receive a measure of faith. At yung faith na yan, ang pinakamainam ngayon. Kung ikaw ay talagang nakapokus sa iyong paglago bilang mananampalataya, yung faith na meron ka ay dapat lumago. Yung faith na dapat na meron ka ay talagang lumalaganap hanggang sa maabot mo yung tinatawag na ganap ng pananampalataya. Ito yung faith na nasa atin at ito yung faith na gumagawa ng himala. Ito yung faith that moves mountain. Ito yung faith that can cast out devil. Ito yung faith that heals the sick. Ito yung naranasan ni Abraham. Kaya ito ay tinaguriang ama ng pananampalataya. And it's my prayer today na itong faith na to maabot natin.
Nagpe-pray ako na yung faith ko palaguin pa. Nagpe-pray ako na ang faith ninyo lumago pa. Ang panalangin ko araw-araw that my faith can grow. Na kahit may crisis na dumarating, hindi crisis ang pinag-uusapan. I am not saying na hindi dapat nating malaman kung ano itong crisis na to. Yes, you listen to the news to get information, but do not be frightened by the crisis. Marami hong mangyayari. Nangyayari noon, mangyayari sa darating na araw. At sa totoo lang po, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, marami pa hong tribulation tayong mararanasan. At kung darating ang tribulation na to, at darating ang anumang mga bagay, sa totoo lang, ang kailangan ko, pananampalataya. Yes, nag-start tayo sa faith na maliit, pero yung faith na tinanggap natin, growing faith pala. And if you will allow that faith na lumago, darating ka sa time, na kahit anong mabalitaan mo, anong mangyari sa iyo, you're still strong at ikaw ay nananatili sa Kanya. Ito yung faith na binabanggit kong narating ni Abraham. At sa totoo lang po, for your information, bagamat si Abraham nagpasimula na mayroong little faith, pero yung faith na yon ay lumago. Pero dumaan siya, and I would like you to notice, wala hong hindi dumadaan. Dumaan siya sa mga proseso ng paglago, dumaan siya sa proseso ng pagmamature, at katulad nga po, ewan ko kung nabasa po ninyo to, katulad ni Joseph. Joseph, actually, it took him 15 years. Para saan? Matupad ang kanyang dream. Abraham, balik tayo kay Abraham. Abraham took 25 years para makamit yung pangako ng Diyos sa kanya. Nung tinawag siya ng Lord, pinangakuan siya, inabot siya ng 25 years para matupad yung pangako ng Diyos sa kanya. Moises actually took 40 years para mahubog ng Diyos at sumunod sa ating Panginoon Diyos. Dito po kayo gustong dalhin. Hindi ibig sabihin ngayon nakakilala ka, meron kang pananampalataya kay God, na yung faith na yan is enough. God is giving us time and opportunity para yung ating pananampalataya lumago. Kaya ngayon po, yun ang aking target. I'd like to speak to all of you, hamunin kayo, na yung faith na yan, I pray, lumago. At paano yan lalago? Kung hindi tayo padadaanin ng Lord sa mga ganitong krisis. Paano yan lalago kung hindi ka susubukan ng Panginoon Diyos? So yung mga nangyayari sa atin ay mga proseso sa buhay natin na pinapahintulutan ng Panginoon Diyos para ang ating pananampalataya ay lumago. Ulitin ko po yung sinabi ko sa inyo kanina. Si Abraham, nagpasimula sa walang pananampalataya o maliit na pananampalataya. At the end of his life, tinaguri ang ama ng pananampalataya. Nagsimula sa walang pananampalataya, pero dumating sa panahon na naabot ang tunay na pananampalataya. Parang lumalabas sa ganito, isang dating mahina, dumating yung time, naging malakas. Isang mangmang, dumating yung time, naging matalino. Isang masamang tao, na dumating yung time, naging mabuti. Marami sa atin ay ganyan, mahina, pero darating yung time, papaintulutan mo, O Lord, kumilos sa life mo, darating ka sa time na malakas ka. Dati kang masasakitin. That was before. But the time will come. Ikaw ngayon ay pinagaling, pinalakas ng ating Panginoon. Dati kang mahirap, pero darating ang time, if you continue in the Lord, with the Lord, makikita mo, lubos ka niyang pagpapalain. Tanong, ano-ano yung mga pinagdaanan ni Abraham? I think we need to understand yung mga pinagdaanan niya dahil katulad mo, katulad ko, marami tayong pagdadaanan at madalas sa mga pinagdadaanan natin, doon pa lang bumabaksak na tayo. Pero ginamit pala ng Lord yon para marating niya yung tinatawag nating ganap na pananampalataya. Ulitin ko, saan nagpasimula si Abraham? Maliit na pananampalataya, pinadaan sa maraming mga pagsubok, hanggang sa marating niya ang ganap na pananampalataya. Una sa lahat, umpisahan po natin sa kanyang calling, pagkakatawag. It's found in Genesis chapter 12, verses 1 to 3. At basahin ko po. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. Verse 2, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed.
Dito po sa mga talatang ito, mababasa natin, tinawag ng Diyos si Abraham. May pinagawa at may ipinangako. Umpisahan natin sa tagubilin. Actually, from verses 1 to verses 3, meron siyang iba't ibang tagubilin. Pero i-summarize na lang natin. Unang-una, ang sabi ng Diyos sa kanya, verse 1, to get out of his country. Umalis, lisanin ang kanyang bayan. Sa Genesis 12, verse 1. Bakit? Pwede mo itanong. Dahil ang kanyang bayan, if you will notice it, inyong pag-aaralan, galing ang kanyang lahi sa Ur. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. At dito pinapakita ng Diyos na ayaw niya na maapektuhan si Abraham in general ng mga tradition and beliefs. He would like Abraham to get out of his country dahil iba ang paniniwala nila, iba ang sinasamba nila. So ayaw ng Diyos maapektuhan si Abraham ng kanilang dating ginagawa. Number 2, ang sabi ng Diyos, to get out from his family. Verse 1, of the Lord had said to Abraham, get out of your country, yun yung una, from your family and from your father's house. Why? Dahil sa tinatawag nating soul ties. Impluensya. Or ang tinatawag nating influence or transference of the Spirit. Umalis sa kanyang pamilya. Dahil ayaw ng Diyos, maapektuhan si Abraham nito. Hindi na ako magtatagal dyan dahil one time pinag-aralan natin yan. I just would like to remind you, ito yung calling ni Abraham. Pangatlo, to get out from his father's house. Again, bakit mo itatanong? Una, pinaalis sa kanilang lugar. Pangalawa, pinaalis sa kanyang mga kamag-anak. Pangatlo, pinaalis sa poder ng kanyang tatay. Bakit? Gusto ng Diyos na si Abraham ay walang impluensya ng kanyang ama, na walang pananampalataya sa Diyos. Let me just make it clear. Kaya siya pinaalis sa kanyang ama dahil ang kanyang ama ay natutunang walang Diyos, hindi sumasamba sa Diyos. At gustong alisin ng Diyos si Abraham mula doon. So madaling sabi, ano ang gusto ng Diyos kay Abraham? Baguhin ang kanyang isip at puso? Well, I believe so. Pangalawa, maging Diyos ni Abraham ang Diyos. That's number 2. Maging ama ni Abraham ang Diyos. That's number 3. At maging lahat-lahat ang Diyos kay Abraham para sa kanyang buhay. And that's number 4. To do that, maraming dapat tanggalin at maraming dapat alisin kay Abraham. At sa totoo lang, malaking pagbabago ang gagawin ng Diyos kay Abraham. So dito nagpasimula si Abraham. God called Abraham. Ito yung kanyang calling. Kasama ng calling, ibinigay ng Diyos ang kanyang pangako at ang kanyang pangako ay ang mga sumusunod. Sinabi ng Diyos, pararamihin ko lahi mo, Abraham. That's 1. Hindi ka lang dadami, gagawin kong dakila ang iyong lahi. That's number 2. Ikaw ay aking pagpapalain. Number 3. Number 4, ang magpala sa iyo. Ibig sabihin, ang magbe-bless sa iyo, ibe-bless ko rin. Ganoon ang sinabi ng God sa kanya. Hindi doon natapos, sabi ng Diyos, ang susumpa sa iyo, susumpahin ko rin. At sa pamamagitan mo, kauliulian, binanggit ito ng Diyos, ang buong pamilya ng mundo ay pagpapalain din. So meaning, magmumula kay Abraham na ang tao ay pagpapalain. Hindi lamang po baka isipin ninyo ang mga Jews lang, ang mga Hudyo, Israelita lang ang pagpapalain. No, hindi ho. Dito ho binanggit, unang-unang binanggit na ang buong nasyon, buong lahi sa mundo ay pagpapalain sa pamamagitan ni Abraham. So nakita natin yung kanyang calling. He was called by God. Merong binanggit ng Lord, get out of your country, family, at ng poder ng tatay mo. Sinabayan ng pangako, at itong mga pangakong ito ay natupad. For your information, they come to pass, mga minamahal na kapatid. But it took Abraham many years. Mula sa walang pananampalataya, maliit na pananampalataya, hanggang sa tinaguriang ama ng pananampalataya. Ulitin ko lang po. Ito yung calling ni Abraham. May calling ka rin. May calling ako. May calling tayong lahat. Pagkatapos ng calling na yon, may sasabihin sa iyo ang Lord. May pwedeng personal, pwedeng general. Pero ito yung sinabi ng Lord kay Abraham. Pagkatapos binigyan ng pangako. Narating ni Abraham ang alin ng tamang pananampalataya. Pero bago narating ni Abraham ang tamang pananampalataya, yung pinag-aaralan natin ngayon,
na pananampalataya na lumalago. Katulad niya, lumago yung kanyang pananampalataya. Pero may mga pinagdaanan si Abraham. At dito, pakita ko sa inyo, ito ang unang-unang pinagdaanan ni Abraham, mababasa po natin sa Genesis 12 verse 10. At pag nabasa natin ito, babasahin ko, hindi po pala nakasulat dito. Now there was a famine in the land. And Abram went down to Egypt and dwelled there, for the famine was severe in the land. Saan natin nabasa yung calling niya? Genesis 12. Pero pagdating sa verse 10, Genesis 12 verse 10, binanggit ng Biblia, merong famine, merong kawalan, merong taggutom. Yan ang binanggit ng Biblia. You can read it in verse 10. Merong famine. Ano ibig sabihin ng famine? Siguro pwede ko sabihin, ang pwede ko ilagay na word, may problema. Sinubukan siya sa pamagitan ng problema. Tinawag ka, pinangakuan ka, baka ng mga ilang talata, pinadaan ka sa famine, pinadaan ka sa problema. Dahil may famine lamang, mababasa nyo dyan sa kasaysayan, si Abraham ay pumunta sa Egypt. Katulad ng marami sa atin, at dito makita natin na si Abraham ay para bagang buhay na buhay pa sa sarili. Bakit ko nasabi? Sabi ng isang manunulat, when I was reading a book, and that book spoke something about Abraham, ang sabi ng nabasa ko, a lot of Abraham was still alive, which is our problem. Marami pa sa buhay mo, maraming area sa buhay mo, ika nga, buhay pa. May famine lang. Parang ganito. May famine lang, may problema lang. Gamitin natin yung term, may problema. Famine, sabi ko sa inyo, problema. May famine ka lang, may problema lang, balik agad sa dati. Or sabihin natin, may problema lang, balik agad sa Egypt. Because ito pinuntahan ni Abraham. He went to Egypt. Or ika nga, sabihin natin, may problema lang, balik ka agad sa mundo. Parang ilang mga mananampalataya, hindi nakayanan yung pagsubok, balik agad sa dating gawi. Balik agad sa dating buhay. Balik agad sa dating gawa. Balik agad sa kamunduhan. Balik agad sa, forgive me for using the word, kababuyan. Balik agad sa kabalastugan. Balik agad sa pag-inom. Balik agad sa paninigarilyo. Balik agad sa bisyo. And these are times in our life na talaga nakikita natin, hindi nakayanan yung problema, may dumating na problema, and I will tell you, darating ka dyan. Hindi pwedeng hindi. Because ang problem ay ginagamit din ng God para patibayin ang ating pananampalataya. Pero ang iba, pagbalik nga, dumating nga yung problema, bumabalik agad sa Egypt. Ito yung unang naranasan ni Abraham. And honestly, mababasa natin ito. Kaya nga mababasa mo sa Genesis 12 na siya'y bumalik sa Egypt. Again, let me speak. Egypt speaks of what? Egypt speaks of bondage, dati na ginagawa mo, dating buhay mo. And so I challenge you, huwag kang babalik. Magpatuloy ka lang ng paglalakbay kasama ng Diyos. So dito unang-una nasubukan si Abraham. I don't know kung anong pagsubok na dinadanas mo ngayon. But again, let me tell you, dadaan tayo dyan. Bakit? Para tumibay ang ating pananampalataya. Dagdagan ko pa para makita nyo. In Genesis 12, 11 to 13, ay nasubukan ulit si Abraham. Ito yung tinatawag na pagsisinungaling ni Abraham. Malapit na siya sa Egypt. Tinuruan ni Abraham si Sarah na magsinungaling. Bakit? Actually, pag nabasa natin, ang ganda pala ni Sarah. At sa ganda ni Sarah, baka isipin ng mga taga-Egypt na ito yata yung asawa ni Abraham at dahil kasi asawa to ni Abraham, maganda si Sarah, ipapatay na lang natin si Abraham. So meaning, ang iniisip ni Abraham ay ang kanyang kapakanan. He was not thinking of Sarah's sake. Ang iniisip niya, paano ako? So meaning, again, sinabi ko sa inyo kanina, a lot of Abraham is still alive. Di po ba? Genesis chapter 12. Dito makikita mo, at pwede mong itanong, is Abraham a dead man? I can honestly say, no. Dahil kasi may takot pa si Abraham. Anong takot ni Abraham? Mapatay. Anong takot ni Abraham? Mamatay. Anong takot ni Abraham? Na baka mamaya maisip nila na si Sarah ay napakaganda at asawa ni Abraham, mapansin siya at siya yung patayin. What a pity. Ito ba yung ama ng pananampalataya? Well, honestly, I can tell you, hindi. Noon. Pero ito yung pinagdaanan ni Abraham. Dadaan ka din dito. Your faith will be tested. Yung pananampalataya, yung pagkakilala, at makikita mo kahit nasa opisina, kahit saan ka nandoon,
ay marami magtatanong, ito ba yung mananampalataya? Hindi lamang ho dyan, hindi lamang doon sa tinatawag nating bumalik sa Egypt, hindi lamang yung nagsinungaling sa Egypt. In Genesis chapter 13, 7-5, kung itutuloy mo, mababasa mo dito yung pag-aaway ng mga tauhan ni Abraham at tauhan ng kanyang pamangkin na walang iba kundi si Lot. Dahil kasi umuunlad si Abraham, dumadami ang kanyang mga alagang tupa, ang kanyang mga kahayupan. Ganon din si Lot, dumadami, pareho sila, pinagpala. Dahil kasi pangako ng Lord sa kanila, pagpapalain ko ang iyong lahi. Siguro nag-uunahan sila sa patubigan, nag-uunahan sila sa damuhan, nag-uunahan sila sa pahingahan. At ang laging resulta nito, si Abraham sa si Lot, pati kasama ng kanilang mga tauhan, ay nagkahiwalay. Mababasa nyo ito sa Genesis 13, verses 8-10. At dito, isang bagay ang napansin ko. Bakit hindi ginamit ni Abraham ang kanyang authority? Total siya ay matanda kay Lot bilang tiyuhin, bilang nakakatanda. At ang mga nakakatanda, merong authority at merong sinasabi. Dito pinapakita ng banal na kasulatan, I don't know whether you will agree with me, pinapakita nito that si Abraham is still unlearned. Mangmang pa, walang pinag-aralan, hindi niya alam yung kanilang batas. Hindi niya alam na ang matanda pala ay talagang dapat na ituring na matanda. Maliban dito, si Abraham is still immature. Wala pang gulang, bata pa, kulang pa sa edad. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Hindi ginamit ni Abraham ang kanyang authority over Lot. And I would like you to take note of that. There will be times in your life you need to use your authority over what? Over the things na nangyayari sa ating buhay. Kung may authority ka sa iyong mga anak, gamitin mo. Kung may authority ka sa iyong opisina, gamitin mo. Kung may authority ka because you were given authority, then use it. Mas especially kung ang authority na gagamitin mo over sickness, over devil, over any enemy, then use your authority. Dumaan po dito si Abraham. Ano pinagdaanan ni Abraham? Galing sa Egypt, bumalik sa Egypt. Number 1, I challenge you today na kung dadaan ka sa ganitong pagsubok, lagpasan mo. Dumaan siya sa bagay na nagsinungaling tungkol sa kanyang asawa dahil takot pa siya sa kanyang buhay. A lot of Abraham still lives. I pray na dumating ka sa time na hindi mo na masyadong pinapansin sarili mo. Katulad nga ni Pablo, no longer I who lives, but Christ who lives in me. Dumaan po siya dito sa authority. Bakit ka ba bibigyan ng authority ng Lord? Kaya ka binigyan para gamitin mo. Bakit ka binigyan ng power? Gamitin mo. Those are the things that you have to use bilang anak ng Diyos. Ituloy pa ho natin ating pag-aaral. In Genesis 15, 1-2, dito makikita nyo, dito kinakitaan at talagang wala pang pananampalataya si Abraham at this very moment. Bakit ko nasabing wala pang pananampalataya si Abraham? Dito nyo makikita wala pa siyang vision. Dito nagsimulang magduda si Abraham. Mapapansin nyo pagka pumunta kayo sa talatan 2. Nakalagay sa verse 2 in English, seeing I go childless. Ano ibig sabihin nun? Si Abraham, bagamat pinangakuan ng Diyos na pararamihin ang kanyang lahi, wala pa po siyang nakikita. Mahalaga ba yung may nakikita ka? Opo. Pagka ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya, bibigyan ka ng Lord ng seeing eye. Hindi pa man nangyayari sa iyo yung ipinangako niya, nakikita mo na. Ika nga kumbaga sa para bagang ganito, no? Pagka binanggit ko sa iyo ang salitang apple, let me mention the word apple. Alam mo naman bilang tao, napipicture mo ang apple sa iyong isipan. Pag binanggit ko sa iyo ang salitang saging, banana, hindi mo lang nakikita yung salitang banana, hindi mo lang nakikita yung salitang apple, no. Napipicture sa iyo ang apple. Ika nga, gamitin ko yung salitang Coke, if I will mention the word Coke sa iyo, napipicture mo na yung Coke adds life. Ito po yun. Ito po yung tinatawag nating tamang pananampalataya. Darating ka sa puntos na, kunyari, sinabi ng Lord sa iyo, pagagalingin kita, napipicture mo na ang healing mo. Pag sinabi ng Lord sa iyo, dadaling kita sa isang lugar at ikaw ay naniwala, napipicture mo na nandoon ka. Katulad po ngayon, may crisis tayo.
COVID-19. Anong napipicture nyo? Napipicture nyo bang mamamatay kayo? Napipicture nyo bang kayo ay sabihin natin na magiging katulad ng ilan na casualty, na kayo'y biktima ng gera, na hindi ka nakalaban? Well, kapatid, kung yun ang napipicture mo, gusto kong sabihin sa iyo, kailangan pang lumago yung pananampalataya. Because ng COVID-19, kumbaga sa whether we like it or not, daraan tayo dyan. Marami tayong pagdadaanan ng mga mananampalataya, dadaan ka lang. Dadaan lang ako. But then, anong sabi ng banal na kasulatan? Pagdaan natin, dadaan lang tayo sa bingit ng kamatayan, pero hindi mo ikamamatay. So at this very moment, si Abraham, wala pang pananampalataya. Genesis 12, awag, pinangakuan. Genesis 13 and 12, mayroong mga pagsubok na pinagdaanan. At yung mga pagsubok na yon, pwede nating ikumpara buhay natin ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Pero pagdating ng chapter 15, pinakita sa atin, si Abraham, hindi pa niya nakikita yung ipinangako ng Diyos sa kanya. Ang ibig sabihin, wala pa siyang nakikita. Ang ibig sabihin, ang nakikita ni Abraham ay wala pa. Ang ibig sabihin, ang nakikita ni Abraham, kawalan. Ang nakikita ni Abraham, problema. Ang nakikita ni Abraham, ang kanyang sitwasyon. Ang nakikita ni Abraham, wala pa yung pangako ng Diyos. Nagpapatotoo, nagpapatunay sa iyo, saka sa akin. Pag binasa ko to, wala pang pananampalataya si Abraham. Ito yung mga pinagdaanan niya. Nagdaan ba siya sa mga ganitong kalagayan? Opo. You can read in your Bible. And I'm so thankful to God, at the end of his life, actually, nakakuha niya, natupad sa kanya yung mga pangako ng Lord. Ganito po ang gagamitin natin. Ito ang kailangan natin. Kailangan ko ng ganap na pananampalataya para yung ipinangako niya sa akin ay maganap. Basahin po natin ulit sa Genesis 16 naman, verses 1 to 4. Mababasa nyo yung isang pinangako ng Lord kay Abraham para ramihin ang kanyang lahi. Ay dito nagpasimula yung ilang mga sigalot. Sa Genesis 16, 1 to 4, mababasa natin ang mungkahi ni Sarah. Maganda naman yung mungkahi ayon sa kanilang kautusan, ayon sa kanilang batas. Nagsuggest si Sarah. Anong suggestion ni Sarah? Abraham, kunin mo yung aking katulong na si Hagar, sipingan mo. Dahil ayon sa ating batas, pag sinipingan mo siya, nagkaanak ka sa kanya, anak din natin. So ginawa ito ni Abraham, at dahil dito, ipinanganak si Ismael. Alam niyo na kasaysayan. Hindi ko na itutuloy yun. Dito, nakita ang mali ni Abraham, hindi siya nakapag-antay, at dito nakita na kanyang sinunod yung suggestion ni Sarah, bagamat pwedeng tama. Pero dito nakita na yung binigay ng Lord sa kanya, yun ang tama. Sabi ng Panginoon, pararamihin ko ang iyong lahi. So dito natin makikita yung ilang mga mali, yung kanyang pagkakamali. Pagka tumuloy po tayo sa susunod na kapitulo, Genesis 17, pagkatapos ng maraming mali, maraming mistake, maraming failures, at kasama na rin yung pag-aantay. Ulitin natin, ha? Genesis 12, tinawag. Tama po ba? Tapos noon, hindi lang tinawag, pinangakuan. So, ang daming pangako. Yung ba mga pangakong yun natupad? Pero bago natupad, it took a lot of years. At para matupad, dahil kasi kailangan pa lang yung kanyang pananampalataya, lumago. Kaya nga wala siyang pananampalataya, dumating ba siya sa time in his life, kaya nga tinagurian siyang ama ng pananampalataya? Dumating ba siya doon? Opo. Kaya nga siya tinaguri ang ama ng pananampalataya. At kung tinaguri ang ama ng pananampalataya, kailangan tayong matuto out of the life of Abraham. And I'm so thankful. Meron pong kasaysayan tungkol kay Abraham, at sa kasaysayang ito, nakikita natin, matututunan natin ang ganap na pananampalataya. It's my prayer, ulitin ko, that your faith grows. It's my prayer na ang pananampalataya natin tumibay. It's my prayer na ngayon, kunyari katulad may COVID ngayon, sinasabi ko, have faith in God, na talagang sinasabi natin yon, na hindi lang natin sinasabi, yung galing sa ating bibig, talagang galing sa puso natin. Kasi out of our heart, katulad ng binanggit ko kanina, dito lumalabas yung takot. At kung ikaw ay punong-puno ng takot, punong-puno ng pangamba, isa lamang ibig sabihin, hindi pa ganap ang iyong pananampalataya. Although sinasabi mong have faith in God, that's not true. Totoong dapat ka manampalataya kay God. At so ngayon, anong gagawin natin, Pastor? Well, dumaan tayo sa proseso na gusto ng Lord na dadaanan natin. And will make sure na yung faith na mararanasan mo, ito yung tinatawag na ganap na pananampalataya.
Punta po tayo dito sa Genesis 17. Pagkatapos ng maraming mali, binanggit ko ito kanina, maraming mistake, failures, pag-aantay, at pagkatapos ng testing sa kanyang buhay, natutunan ni Abraham, finally, ang mamatay sa sarili, ang totoong pananampalataya, na hindi tao ang gagawa, kundi ang Diyos ang gagawa. Maliban doon, may ginawa pa ang Diyos. And God waited. May ginawa ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Na may ginawa siya para yung pangako niya magkaroon ng katuparan. Pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Abraham. Bakit? Dahil kasi gusto ng Diyos sa araw na yon, ang matutunan ni Abraham mag-declare through his mouth. At ano nangyari? Ito po yun. Pinalitan ng Diyos sa kanyang pangalan from Abraham to Abraham. Genesis 17 verse 5. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you a father of many nations. Pinalitan. Napakahalaga pala na mula sa araw na to, palitan mo yung pagkakakilala sa iyo. Many times po natin binabasa ito, binabanggit. Ikaw ay dating sinner, ngayon ikaw ay righteous. Ikaw ay dating sumpa, ngayon ikaw ay blessed. Ikaw ay dating masakit, pero ngayon ikaw ay magaling. Yun yung ating mga alam na pangalan natin. And I believe God will help you to establish that. Marami kang papalitan sa isip mo, marami kang papalitan sa alam mo, and i-allow mo lang ang God to do that in your life. At lagay mo yung sarili mo sa bahaging yon, dahil kasi sa totoo lang, marami kang bagay na talagang dapat malaman, marami kang itatanim at marami kang bubunutin. Paliwanag ko lang po itong pagpapalit ng pangalan. Mula po sa Abraham, naging Abraham. Saan galing yung letter H? Tingnan po nyo, Abraham, nilagyan ng H, and take note of that. Saan galing yung H? For your information, nabasa ko din po ito, natutunan ko yung pangalan ng God. Kinuha yung H sa pangalan ng God. Anong pangalan ng God? Ito po yun. Yahweh. Y-H-W-H. Doon kinuha yung pangalan ni Abraham. At amazing. Nakakagulat, pero hindi ko tatanungin. Natutuwa ako. Dahil kasi kinuha yung pangalang Abraham, nilagyan ng H, galing sa pangalang God. Now, hindi lamang po yan na nangyari. Maliban po dyan, mula po ng araw na yan, at mula nung maganap yung mga pangako ng Lord kay Abraham, si Abraham may kinuha, take note, may kinuha kay God si Abraham, naging Abraham, pero ang God, mula nung araw na yon, that day, ang God ay kinilala mula sa araw na yon. And take note, I like this. Si Abraham, our God, ay tinawag the God of Abraham. Silang dalawa may palitan. Kay Abraham, kinuha niya yung kay God, nilagay sa kanya, kaya laging Abraham. Ang God, mula nung araw na yon, kinilala bilang the God of Abraham. Have you noticed that? Mula din sa araw na yon, nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham, dito sa topic na to sa Genesis 17, mababasa nyo na nakipagtipan ng Diyos kay Abraham. And this is part of yung tinatawag nating covenant. Known today as Abrahamic covenant. And I would like you to take note of this. Yung kasaysayan ni Abraham, nagpasimula sa kanya, ibig sabihin tuloy-tuloy sa atin. Mula nung araw na yon, nagkaroon ng tipan ang Diyos kay Abraham, which means yung kay God, pag-aari ni Abraham. Yung pag-aari ni Abraham, pag-aari ng Diyos. Ulitin ko yung sinabi ko ha. And this is very, very, very powerful. Yung pag-aari ni Abraham, naging pag-aari ng Diyos. Yung pag-aari ng Diyos, pag-aari ni Abraham. Yan po'y totoo. Nangyari noon. At yan ay totoo sa atin. Kaya nga lang talaga, depende pa rin sa atin kung ano ang pananaw natin. At kung makikita natin ang nangyari kay Abraham na nangyari sa atin, my God, how blessed we are. How, sabihin natin na mula sa araw na to, yung ginawang pakikipagtipan ni Abraham, ay ginawa din natin pakikipagtipan sa Diyos. Kung paanong parang, hindi ho parang, itinuring ni Abraham mula noon na wala siyang pag-aari kung hindi pag-aari ng Diyos. Imagine kung yan ay nasa puso mo, nasa isip mo, na lahat ng pag-aari ko, pag-aari ng Diyos,
my God, wala akong pag-aari ang Diyos nang hindi para sa iyo. Nangyari ho yan sa atin. Take note. Ano yung nangyari sa atin? At pwede mo itong i-meditate. Mamaya i-meditate mo. Pagbuni-munihin mo. Anong pagmumuni-munihin ko, Pastor? Ang pag-aari natin, pag-aari ng Diyos. Ulitin ko, pag-aari natin ang akin sa Diyos. At ang pag-aari ng Diyos, pag-aari natin. Because of this, mga kapatid, maraming nangyari kay Abraham. Ito yung mga maliliit na bagay lang. At ganito din ang nangyari sa ating mga believers dahil kasi may covenant tayo kay God. Like what, Pastor? Ikaw ay dating weak, pero naging strong. Part of the promise of God na binibigay niya ito para sa atin. Ikaw na wala, nothing, now becomes everything. Si Abraham, na childless, walang anak, he became what? The father of many nations. Or let me also say this. Abraham, or yung ibang mga manggagawa ng Diyos na defeated noon, pero one day, you become a mighty man of God. Anong sasabihin mo? Mapapawaw ka. Is this true, Lord? Yes, it's true. Depende sa pananampalataya mo. There was a time in the life of Abraham na hindi ganun ang kanyang faith. Sabi ko nga sa inyo, wala pa siya nakikita. Pinangako ng God, hindi niya nakikita. Pinangako ng God, hindi pa niya sinasabi. Meaning, dumating siya sa time in his life. Kaya nga nung sinabi niya, nagpakilala ako si Abraham, dinedeclare niya yung sinabi ng God, Ama ng maraming nasyon. He keep on saying, Abraham, Abraham, Abraham. Nangyari ba? It happened. Bakit? Yung pananampalataya niya noon na maliit, grows, lumago, hanggang sa maabot niya yung tinatawag nating tamang pananampalataya. Ito yung nangyari kay Abraham. Lahat ng pangako ng Diyos sa kanya, nagkaroon ng katuparan. And listen please, it took Abraham 25 years to learn all of this. Kung siya, pinadaan ng Lord. Si Joseph, pinadaan ng Lord. Si Moises, pinadaan ng Lord. Tayo pa kaya? I really believe deep in our heart na patadaanin tayo ng Lord sa mga ganito. At pinakita sa atin ang prosesong ginawa kay Abraham. And I like the process. Dadaan sa pagsubok, dadaan sa testing, dadaan sa tinatawag na may ipapagawa, dadaan tayo sa tuturuan niya tayo, dadaan tayo sa maraming proseso na marami tayong tatanggalin sa ating isipan, hanggang sa marami tayong itatanim, at darating yung time katulad ni Abraham na abot niya ang ganap na pananampalataya. What's my point today, mga kapatid? Kung si Abraham, pinalitan ng pangalan, Abraham to Abraham, at nilagay yung 8 sa kanyang pangalan, tapos nakipagtipan ng Diyos sa kanya, napagkasundo, na ang laging resulta ay napakaganda, something that we desire, something that we long for. Amen? Ngayon, sasabihin ko sa inyo, siguradong sigurado, tayo din, maraming mababago. Huwag ka mananatiling mahina. Kung mahina ka ngayon, don't believe that. Because before God, you're strong. Kung ikaw ay defeated, don't believe that. In the Bible, ang sabi ng Bible, you're victorious. Ika nga, more than conqueror. Pastor, bakit ka sigurado? At bakit ka talagang siguradong sigurado? At bakit ko sinasabi? Dahil kasi kay Abraham, pinalitan ng pangalan. Tayo, maraming pinalitan sa atin. Kung mapapansin po nyo sa banal na kasulatan, ang kailangan ito ay pananampalataya din. Ikaw, na dating may sumpa, ngayon blessed na. And I would like you to dwell in that. It will take time, yes. But continue. Ikaw na dating weak, now become strong. And you just have to believe that. Ilagay mo to sa isip mo, ilagay mo to sa puso mo. Ikaw na dating may sakit, sabi ng Lord, by His stripe, you're healed. Can you believe that? Yes, you can believe that. Pero ang ibig ko sabihin, it may take some time, it may take, sabihin natin talagang ilang years, but continue believing. Because pag ikaw ay nanampalataya, sabi ng Biblia, walang imposible sa ating Panginoon. Although lahat ng ito ay position, but it becomes reality. Kung si Abraham, pinalitan ang pangalan niya, nilagyan ng H galing kay God. Nilagyan ng letrang H na galing kay God. Ang inilagay sa iyo, ang ibinigay sa iyo, and please don't forget, ang ibinigay sa iyo, buhay ng Diyos. John 10:10, ang sabi dito,
The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Imagine, ang ibinigay sa iyo, buhay ng Diyos. Partakers tayo ngayon ng life ng God. Hindi pinalitan ng pangalan mo ng 8, nilagyan ng 8, nilagyan ng ibang letra, ibinigay sa iyo buhay ng God. At ang pinakamaganda pa, dinagdagan pa niya, nilagyan kanya ng Holy Spirit. In 1 Corinthians 3:16, ang sabi ng banal na kasulatan, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? At marami pa. Mga kapatid, kung si Abraham, katulad ng pinag-aralan natin kanina, pinadaan sa maraming bagay, yan ang dahilan ba't ka dumadaan. At kung sakasakaling dumadaan ka, I pray, huwag nating sisihin ng God. Let's thank God sa mga pinagdadaanan natin ngayon. Huwag natin tignan ng negatibo, tignan natin ng positibo. At kung si Abraham pinalitan ng pangalan, huwag ka mag-alala, hindi pinalitan ng pangalan mo. Pwedeng palitan ng pangalan mo, siguro sa ibang bagay, ang ibinigay sa iyo ng Diyos, buhay ng Diyos. Meron kang buhay ng Diyos sa pinag-aralan natin na nakaraang linggo. You have the law of the Spirit of life. At kung ang law of the Spirit of life nasa iyo, bakit ka matatakot sa COVID na nagdadala ng kamatayan? Sabi ng ating pinag-aralan na nakaraan, pinalaya ako kayo sa law of death. Kung si Abraham may tipan kay God, pumatay siya ng hayop, at yung pinatay na hayop sa pamamagitan ng dugo, noon nagkaroon siya ng pakikipag-isa kay God. Kapatid, ang namatay si Kristo. Ang dugo ni Kristo ang nadaloy, natagas. Yun ang ating pakikipagtipan sa ating Diyos. I challenge you today. Please, kung ang pananampalataya may mahina, lalakas yan. Just keep on believing. Keep on reading. Keep on meditating the Word of God. And I believe in my heart. Today, magpapasimula tayo sa ating journey, at ang journey natin may patutunguhan. Darating in time. Baka katulad ni Abraham, tagurian kang ama ng pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito sa isang magandang aralin na pinakita mo sa amin. Isang lalaki na iyong tinawag, si Abraham, nagpasimula sa walang pananampalataya, kulang ng pananampalataya, but through his life, you allowed him na marating yung tinatawag na ganap na pananampalataya. Hanggang sa iyong hingi ng kanyang anak, kanyang ibinigay ng walang pag-aalinlangan, we believe, Lord, katulad ni Abraham, kami, bawat isa sa amin, darating sa kalagayan na talagang walang takot, walang pangamba. Katulad, Lord, ni Daniel na inilagay sa kulungan ng mga leon, walang katakot-takot, walang pangamba. Katulad din ni Shadrach, Meshach, Abednego, inihulog sa hurno na nagniningas. Pero katulad din po nila, wala silang pangamba, walang takot. Dahil binigyan mo sila ng pananampalataya na ikaw ang mag-iingat, magliligtas sa kanila. We pray, Lord, na bawat isa sa amin, paratingin mo sa ganap na pananampalataya. And thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At amen. Mga kapatid, iniimbitahan ko din po kayo ngayon na ating ganapin yung ating communion. At ginagawa po natin to para sa ganon, ito yung every first Sunday of the month. Kukuha po ako dito ng tinapay. At ito po yung ating drinks. And let me pray about this bread and about this wine. Because the bread represents the body of the Lord. Ang sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. The wine also represents the blood of the Lord. At ang sabi din ng Panginoon, do this in remembrance of me. Kunin po natin ang ating tinapay. Taas po natin. Always sasabi niya, do this in remembrance of Him. And I do remember the Lord. He died for us. Binigay po niya kanyang buhay doon sa Golgotha. At doon siya namatay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. At sabi niya, do this in remembrance of me. So kanin po natin, tanggapin natin itong tinapay.
Ito po yung wine, but this is a juice. It represents the blood of Jesus. Again, ulit po, sinabi niya, do this in remembrance of me. Taas po natin, inumin natin, tanggapin natin. Nabanggit po natin kanina, kabahagi ka ng buhay ng Diyos. At mula sa araw na to, may God bless you today, tomorrow, and the next days to come. Salamat po ng maraming. God bless us all. That was a wonderful word from the Lord. Before we end church, I would like to request that you would go and subscribe to our YouTube channel or Facebook page so that you will get alerted whenever there is a new teaching or there's an online streaming available. I would like you to close your eyes, and if you could stretch out your hand to your screen, and let us pray, and I will declare a blessing to you. Father God, to everyone listening this message, I pray that you would bless them, that you would keep them, and that you would protect them from every harm. I pray, Lord God, that you cover them with your blood, Lord Jesus, and send your angels, Lord God, to protect them from any evil. Father, I bless everyone. May you protect them, give them good health, and bless them wherever they go. In the name of Jesus, amen. Good afternoon, church. Thank you for coming. See you next week.